Okay, let's start with Matthew chapter 4. So Matthew chapter 4, basahin po na natin lahat yan para mas maintindihan nyo and then ikukwento ko sa inyong lahat. Okay. Matthew chapter 4. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. And verse 6, if you are the Son of God, he said, throw yourself down. Okay? For it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Verse 7, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. So next verse, verse 8. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and its splendor. Verse 9, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. So verse 10, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. So last verse, then the devil left him. Sabi mo, then the devil left him. Tatandaan niyo yan. Tingnan mo yung katabi mo, andyan pa ba demonyo sa katabi mo? Yan kasi ang susi kung bakit ka hindi maka-take off. Yung mga always under attack, yung palaging walang solusyon. Okay? So kaya, tuturuan tayo ng Biblia. Kung ano ginawa ni Jesus. Okay? Nagpakita siya ng ehemplo. And the devil left him. And angels came. Kaya the Bible declares in James chapter 4 verse 7, sabi doon, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. At yun ang ginawa ni Jesus, stay away from me. Away from me. And the angels came, kinakast out. Tingnan mo yung katabi mo, i-cast out mo yan kung bad influence yan. Okay? Dapat alam natin kung ano ang good, alam natin ang bad. Ulitin ko sa inyo, walang magtuturo sa inyo ng ganito. Okay? Kailangan pag-iisipan talaga natin. Kasi in life, we have decision. We have a choice in life. Okay? Pag hindi natin ito pinag-uusapan, mananatili tayong mangmang. We will remain foolish. And sa ibang terminology, ayoko man sabihin, pero yung stupidity, kaya nagre-remain. Yung alam ng mali, pinipilit pang itama. Are you learning? Everybody learning? So, ito po, lahat po tayo ay natututo. Kaya po sa dulo, and angels came and attended him. Okay? Kaya magugulat po kayo, maraming mag-aalaga sa inyo ng mga tamang tao at maayos po ang buhay nyo. Okay, let's start from the very beginning. Okay. Sabi dito, then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Ibig sabihin, lahat po tayo, we will go to places. Lahat po tayo nasa mundo, kaya dapat alam po natin na sa pagpunta natin, meron talagang temptation. Okay? So kahit nasa bahay ka, andun yung TV, andun yung Netflix, andun yung mga YouTube, okay? Kahit mag-isa ka na lang, may temptation din. Okay? So sinabi talaga, may temptation. At yan po ay kailangan natin na matest. Okay? Ayoko pong sabihin na, huwag ka na mag-cellphone para hindi ka matempt. Hindi, may hawak kang cellphone. Ano nga naman gagamitin mo? Ano gagawin mo dyan? Natetempt ka ba pa sa mga pornography? Okay? So yan ang mga classical na example and mga practical application. Para po tayo ma-relate po natin sa life natin. So si Lord mismo, pine-prepare ka. Hindi ka basta dinala doon for the sake of temptation. Okay?
dinadala tayo sa lugar na place na hinahanda tayo sa greater work. Sabi mo, greater work. Okay. Kaya nga, it is the Spirit of God that led him to the wilderness to be tempted. So dapat makita natin, okay, gusto ko malaman nyo, alamin natin ang kondisyon ng buhay natin ngayon. Sino dito mahirap? Sino dito bumabagsak palagi sa klase? Sino dito palaging may kaaway? Sino dito palagi bitter? Parang pag pinagsama-sama, ikaw lahat yon, di ba? So yun ang problem. Dapat makita natin, that is a problem. Kasi ayaw nating lumaki hanggang sa dulo na ganun tayo. Amen po ba? Okay? Amen? Okay. So yung first temptation, after the 40 days, alam niyo po ba, maganda nagfa-fasting. Sabi mo sa katabi mo, maganda nagfa-fasting. Ang issue dito, maganda nagfa-fasting. At yung fasting, hindi tungkol sa ikaw ay nagutom. Okay? Basically, dahil hindi ka kumain, pwedeng gutom lang yung katawan mo. Pero hindi ibig sabihin hindi ka healthy at hindi nag-regenerate ang cells mo. At hindi na-repair yung katawan mo. Okay? Even according to research, palaging may cell regeneration, palaging may cell repair. So wag niyong iisipin na pag nagfa-fasting, gutom, yun lang ang effect. No, maganda ang effect ng fasting. Okay? Kaya po pag kayo po, wag po nating pinag-iisip palagi yung pagkain. Okay? Kaya yun po yung unang temptation. Anong unang temptation na sinabi dyan? If you are really the Son of God, okay? If you are really the Son of God, turn this stone to bread. Gusto ko pag-isipan nyo yung temptation na yan. Sino dito lahat ng bagay, puro tinapay ang nakikita? Tingnan mo yung katabi mo. Yung lahat tina-turn sa tinapay, yan, Paul ka na pala palagi sa temptation. Pag pumunta sa isang lugar, may pagkakakitaan ba tayo dyan? May makakain ba dyan? Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Uy, sabi mo, lilibre mo ako sa Jollibee, kaya ako sumama dito. Diba? Yung kakakain pa lang, kakain na naman. Yung parang lahat ng tingin, tinapay, tingnan mo yung katabi mo, tinapay ba tingin mo dyan? Tingin natin sa nanay natin, tinapay. Lahat tina-turn natin sa tinapay. Lahat ng pwede nating makain, lahat ng pwede nating magamit. So, pag-isipan natin yan. Okay? Hindi ka nagtatrabaho para tinapay. Lahat ng puntahan mo, lahat ng pinag-uusapan tungkol sa pagkakakitaan, tungkol sa pera, nagmumukha na tayong pera. Nagmumukha na tayong tinapay. Amen. Kakakain pa lang kaninang umaga, kakain na naman ng tanghali. Kakakain pa lang na maraming agahan, na maraming tanghalian, nag-aantay na naman ng hapunan. Actually, dito, mukhang uwing-uwi na yung iba. Dahil, gutom na naman. Amen. So, lahat ng bagay, pati relo, ginagamit niya yung relo, naku, ayan na, 6:00 na. Gutom na naman. O, yung tinapay na naman. Kahit relo, ang tingin, tinapay. Are you getting it? So, my prayer is makita natin yung application na yon na oo nga, no, lahat pala ng tingin ko, yung parang tungkol sa gusto ko sa eat, drink, and be merry. Puro food, shelter, and clothing. Lahat ng tingin ko, puro I turn everything to bread. Tapos yung pa yung panakot, if you are the Son of God. Sabihin mo naman sa katabi mo, hindi naman, masyado namang mababaw yun. Para naman beef stew lang yun. Kapalit ba naman ng buhay ko ay yung identity ko, if you are the Son of God, gawin mo yung tinapay. Wala namang kakwenta-kwenta namang yun, parallelism, saka comparison. Ano sagot doon sa Matthew 4:4? Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. So kaya maraming calling, maraming magandang buhay ang nasisira. Kasi pinagpapalit natin sa mga bagay tungkol sa mundo.
Sabi ko nga sa inyo, walang problemang magtrabaho, pero wag tingin nyo tinapay. Ang tingin nyo, may planong maganda si Lord. May calling ako, may dahilan. Dito aayos lalo ang buhay ko. Kaya maraming nagtatrabaho, ending up nagkakaroon ng babae. Or nasisira ang relationship nila. O kaya at the end, nagtatrabaho sa dulo, puro utang. Kasi sa tuwing iniisip mo palagi, pera, 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 nagmumukha kang pera. Tingnan mo yung katabi mo, ano na ba mukha? Kamukha na ba si Jose Rizal? Ngayon kasi naiba na, di ba? Mga hayop at halaman na. Naku, delikado yan. Mukha ng halaman o mukhang hayop. Di ba? Kasi ganun na yung mindset natin. Kaya mga bata pa lang, di ba? Ano ginagawa nyo? Tinatry nyo mag-invest. Hindi naman pa kayo marunong umawak ng pera. Iniisip nyo palagi, pera, pera, pera. Okay? So, ang goal natin, hindi pera. Ang goal natin, may kaalaman tayo galing sa salita ng Diyos. Amen. Pag meron tayong kaalaman galing sa salita ng Diyos, matututo tayong humawak ng mga resources kasi siya yung source. Amen. Sabi mo, source and resource. Okay? So si Lord ang source, kaya tayo may resource. Okay? So wag nating babaligtarin na kahit wala yung source, parang tayo yung source. O kaya ano ang source of income mo? Okay? Ako yung breadwinner. Okay? Bandang dulo, bread loser na. Okay? Yung akala mo, kita ka lang ng kita, ikaw na pala yung nai-stress. Ikaw na pala yung na-o-oppress. Ikaw na pala yung nade-depress. Kasi ang iniisip natin palagi, it's all money. It's all food, shelter, and clothing. Hindi po small time po yung pinag-aaralan natin. Kaya po hindi nagiging fruitful. Hindi nangyayari yung calling. Hindi nangyayari yung destiny. Hindi nangyayari yung plano ng Diyos dahil hindi tayo nakapasa dito sa tatlo na to. Kaya hindi biro na lahat ng bagay, yung hamon ng dyablo, sige nga, kaya mo yan magtrabaho, kaya mong gawin yan, lahat kaya mo, lahat pinasok mo, pero yung seek ye first His kingdom and His righteousness, nawala na. Kasi ang ginawa natin, binaligtad natin yung verse, yung all these things, gusto natin lahat magkaroon. Pero the truth is, walang mangyayaring everything will be added unto us. Time will come, everything will be subtracted to us. Amen po ba? Naintindihan po natin? Do not turn everything to bread. Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Kaya sa totoo lang si Jesus, pwedeng hungry ka yung body, term lang doon, hungry yung katawan mo, kasi hindi ka kumain. It is an objective term from the Bible. Pero the truth is, yung spiritual health, yung spiritual vigor, and real cell regeneration and cell repair, yung totoong health ay meron si Jesus. Kaya matino siyang nag-iisip. Pwedeng nakaupo siya, pero hindi ibig sabihin, mahina siya sa loob. Ulitin ko nga sa inyo, even physically, according to research, pag merong kang time, at least 12 hours, hindi ka kumakain. O kaya dito sa mga tao dito na, alam nyo, diabetic kayo, marami. Pag nag-refrain lang kayo for a while, with the help of your doctor, na hindi kayo kakain, magkakaroon kayo ng cell repair. Yung cell, yung tissue, yung organ and system. Kaya ako lang po sinishare ko sa inyo para makita nyo po kung bakit ganito na nakakapag-isip ng matino si Jesus. Kaya kung totoong nag-prayer and fasting, yung iba po kasi nagfa-fasting pero ang inaantay na ko after nito magbubuffet ako. Hindi ka naman talaga nag-prayer and fasting. Kasi sa totoo lang, ang isa sa understanding ng mga researcher, pag ikaw ay nagfa-fasting, lalo kang nagiging sharp. Lalo kang nagiging focus.
Kasi yung garbage ng katawan mo natatanggal. Yung unnecessary sa katawan mo natatanggal. Lumilinis ang sistema mo. Lumuluwag yung mga barado sa katawan mo. Are you getting it? Pinapakita ko lang po sa inyo na itong Biblia, wala pa yung cell regeneration, pinapaisip na maganda talaga ang fasting. Saliksikin mo ang Diyos, meron ding pinapagawa sa iyo ang Diyos because you are the Son of God. Amen. You are the child of God. Ang tinatouch dito is the identity. Your identity as a child of God. Kaya po ito, first time ko po itong itinuro ng ganito ka-expound. Okay? Ako ang prayer ko, maging susi ito sa isang katanungan, bakit ganito buhay ko? Bakit hindi ako makapag-lead ng cell? Bakit hindi ako maging fruitful? Bakit hindi ako makapag-multiply? Hindi ka nakapasa kasi si Jesus pinasa niya. At yun ang pattern. There's no pattern. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. We can quote, man shall not live on bread alone, but you need to be transformed by it. Kaya hindi pwedeng tingin mo sa lahat ng tao, tinapay. Paulit-ulit ko yan sinasabi sa inyo. Don't turn everything into food, into bread, and anything that is something to do with manna, and with Molech, and with Baal. Okay? Manna is the god of money. Si Molech ay willing siyang isacrifice lahat para makuha yung gusto niya. Pero ang sinasacrifice doon, generation. At si Baal, palagi niyang challenge si Lord. If you are the Son of God. Si Baal, kaya galit na galit si Lord sa manna, sa god of money, sa Molech, yung God that is sacrificing everything, even the generation. Yung parang mawala na lahat, okay lang sa akin, mga anak ko, mga generation, nagkakaproblema. Hindi biro makakuha ng pera dito pero magsasuffer ang next generation. May pera ka nga, ano nangyari? Mangungutang, bandang dulo yung anak mo. Ano tingin sa anak mo? Ano tingin sa generation? Mamanahin pa yung utang na inutang natin. Akala natin nakaisa tayo. Hindi totoo yun. Kaya pag masama ang motibo natin, pinipilit nating isipin na tinapay ang lahat, lamantian din yan. Sabi mo sa katabi mo, yung batingin mo, lamantian din. Kahit ano, lamangtian. At yung Baal, yun yung God na palaging nagcha-challenge kay Lord. Ibig sabihin, that speaks about your eternity. Because that speaks about the sovereignty of God. When Baal always challenge God. Pag sinabi ni Lord, kaya ko to. Sabi ni Baal, mas kaya ko to. That's how Baal do it. And in our modern Baal, that's our business. That's our affluence. That is our appearance. And that is yung ating liberty. And for your information, there is a school of thought nowadays. Ang another school of thought ngayon is everybody has the right to be right. Wala nang absolute truth. Lahat na lang pwedeng tama, hindi mo ako pwedeng maliin. Kasi kung ikaw may opinion, tama yan, ako rin may tama. So sabihin mo, may tama ka pala eh. Ano mangyayari? Walang order ang world. Kung lahat tayo lahat boss. Tayo lahat may sariling reasoning. Kaya according to the book of Joel, darating ang time, yung mga anak, lalapit na naman ang puso sa kanilang mga magulang. Amen po ba? Ibig sabihin lang doon, babalik ang order sa family. Amen po ba? At yung mga magulang naman, ite-take na talaga natin ang totoong role and responsibility natin. Minsan kaya umaalma yung mga bata kasi hindi natin ginagawa ang ating role and responsibility. Hindi yan tungkol sa tinapay. Hindi yan tungkol sa pera. Pero kailangan gawin natin ang function natin. Can you hear that?
Kailangan alagaan nating mabuti ang ating mga anak at mga anak, rumespeto at i-honor din natin ang ating mga magulang. Amen. Let's bring order in our family. Okay? So number 2. So ano yung number 2? If you are really the Son of God, okay? Saan siya dinala? Dinala siya sa holy city and in that highest point. Pwede niyong ilagay ang verse. Kaya binasa na natin kanina para inanarrate ko na lang. Dinala siya sa holy city and to the highest point. Tapos ano sabi sa kanya? If. Di ba yung una, if you are really the Son of God. Pangalawa na naman, if you are the Son of God. Nakakatawa. Throw yourself. Hindi ba nagre-ring sa inyo? Pwedeng kaya marami nagsusuicide. Kinakaya kasi natin. Because we thought we are high and mighty. Pwede kong ilagay sa context ng simbahan kasi yan, holy city in the highest point in the temple. Okay? Kaya tayo po dito na nakakaalam ng pwedeng Biblia, pero pwedeng tayo rin ang tamaan ng salita na yan. Okay? Na kinakaya-kaya natin. Okay? Na wala tayong authority na kinikilala. Na dumarating ang point, sinabi, throw yourself. Nabasa nyo? Nakasulat ba? Throw yourself down, for it is written. Sa church pa naman, biblical. Kaya pag may sinabi yung isa pinaniniwalaan, kahit mali. Are you getting it? For it is written. Sabi doon, He shall give His angels charge over thee. Gagabayan ka ng anghel. They will tread you up with their hands, lest thou shalt foot against the stone. Sabi, huwag ka mag-alala. Sabi naman, di ba? Minsan sa ganyan sa church, gano'n, di ba? Sabi naman. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong insultuin ang salita ng Diyos, huwag mong gamitin sa mali. Are you getting it? Nagtutulungan tayo, pero walang aabuso. Pinag-uusapan natin ng salita ng Diyos, pero tiklop tayo kay Lord. Amen. Tapos ano sabi dyan? Ano sabi? Do not test. Ano sagot ni Jesus? Do not test the Lord your God. Can you hear that? Kaya tayo po, wag tayong nagmamalaki, tapos yung pride goes, yan yun. Pride goes in Proverbs 16:18. Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Kaya nga, throw yourself down. The only way na hindi mo alam, you're throwing yourself down pag nagkaroon ka na ng pride. Wala ka nang pinakikinggan. Ikaw na boss. Malagyan ka lang ng ministry. O kaya kumita ka lang. O kaya nalagyan ka lang ng title na pastor. O title na primary. O title na sa leader. O title na andyan kayo sa siga na cell group. May ganun siga na cell group Wala kayong pakialam. Kahit mali kami siga. You throw yourself down. Kaya careful. Sa mga loob naman ng bahay, bakit? Bakit nanay? Tinatanong na ang nanay. Wala nang respeto sa magulang, sa tatay. Wala nang respeto sa nakakatanda. You're throwing yourself down. Kaya doon tayo mag-iisa. Kaya doon tayo mag-iingat. Kasi yung ating relationship ang under attack dyan. Our relationship to our God. Our understanding who God is and His sovereignty. Sino dito, alam mo, irerespeto natin ang Panginoon. Kahit sino magsalita, I will not throw myself down. Palagi tayong pagpapakumbaba sa Panginoon. Palagi tayong may pagpapakumbaba sa mga tao. Amen. Kahit na nasa tugatog tayo ng tagumpay, you are in the holy city. You are in the most holy place, the highest point. Walang pride. Ano sabi doon? Do not test the Lord your God.
Always remember, it is God who gave us the ability. If you will look at the translation of God has given us the ability to produce wealth in Deuteronomy chapter 8, it's all about the anointing that we can produce wealth. Wealth is not money. At sabi sa Bible, ang totoong wealth at prosperity na galing kay Lord, it will not produce trouble in it. Can you hear that? Sino dito gusto maging wealthy and prosperous? At si Lord ang magbibigay. Na ang buhay pa rin ay sama-sama na nagmamahal at tayo ay hindi mapagmataas. Sino dito, alam mo pagpapalain ka ng Panginoon? Pag pinagpala ka ng Diyos, magpakumbaba ka lang. Amen. Pag pinatayo kayo dito, mag-iingat kayo. If you think that this is your holy city and the highest point, even your ministry, kung marshal, usher, or anything, or tayo ay mayaman sa pamilya natin, do not test the Lord your God. Because it is God who gave us the ability to produce wealth. Shall we all arise? And number 3, iniba na ni Satan. Sabi kasi, if you are the Son of God, testing number 1. If you are the Son of God, testing number 2. Testing number 3, I will give you this. Yun na ang simula niya. Hindi na if you. I will give you the world and its splendor if you bow down and worship me. Nabasa niya? Hindi bumibigay sa if you are the Son of God. Hindi natitinag pag identity lang. Ay, basta ako, identity ko, Son of God ako. Pero iba na pag inuman ka na. Bigyan kita ng 10 milyon, naku siguro makikinig ka agad. Pero pag sa simula, if you are the Son of God, mukhang babay, basta kahit anong mangyari sa church pa rin ako. Kahit mataas na position ko, kahit marami na akong pera. Pero eto iba na. I will give you if you. Yung iba, kaya dito nag-fail. Binribe na talaga. And it is a big deal. Nabasa nyo? The devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and its splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Kaya sa totoo lang, ako kinikilabutan pag meron kayong kausap o meron akong kausap na nangangako ng yaman. Alam mo, kikita tayo dito. Alam mo, magkakapera tayo dito. Alam mo, may makukuha tayo dito. Alam mo, may makakain tayo dito. Alam mo, kinakabahan ako sa ganon. Pansinin nyo, dahil may nakukuha kayo, wala na kayong pakialam kung ano mangyari. Pansinin nyo? Kasi naumangan na kayo. Sa trabaho, ang sweldo mo ay $10,000. Sabi ko sa iyo, kahit anong gawin mo, ay wala na akong pakialam kung anong trabaho yun. Kasi wala ka ng panahon magsabing Christian ka eh. Nilagyan ka na ng $10,000. Pero ang kapalit, you bow down and you serve other gods. Are you getting it? Are you getting it? Pansinin niyo mga kaibigan niyo, yun ang sasabihin agad. Alam mo, meron tayong makukuha dito talaga. Tapos kita mo, sasama ka na lang. Di ba? Sama ka na lang. Biyak ka 500. Talaga? Asa 500? O to, alika, dali, sama tayo. Anong gagawin natin? Basta! Pansin niya? Si dito nagulat kayo, nasa maling lugar na kayo. At maling tao na kinakausap nyo. Yung minsan kinaasaran nyo at ayaw nyo. Pero dahil naumangan ka na, nagulat mo sa sarili mo, wala ka ng angal. Maraming
nangyaring ganyan. Sino dito, alam mo, mayaman yun, mayaman. Kaya mo niligawan dahil mayaman, amen. Okay? Alam mo to, maganda to. Wala ka nang pakialam kung ano background, kung ano man yan. Basta inumangan ka na. Pag napasa nyo yung 3 test na yan, yung lahat ng, tapos maiinis ka dapat. Pag sinabing, if you are the Son of God, number 1. If you are the Son of God, number 2. I will give you. Pag ginanyan mo ako, patay ka sa akin talaga. Kitilang kita talaga. Lalayuan talaga kita. Iniinsulto mo yung identity ko. Kasi may if ka eh. Talaga lang? Christian ka? Talaga lang? Sige nga, gawin mo nga to. Talaga lang? Dapat cut off yun, yung ikikitila mo, cut off. Disempower yun. Tapos ano man yung sinabi after ng mga if? Turn this stone to bread. Tapos yung sumunod, daling kita sa holy city. Daling kita sa highest point. And throw yourself down. Imagine mo hindi kayo aware, nag-undergo kayo ng mga testing na ganyan. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi tayo nag-a-advance. Yung pangatlo, I will give you, I will give you, I will give you. Kapag meron kayong kaibigan, bigay ng bigay, napansin nyo, wala kang magawa kasi tanggap ka ng tanggap. Tapos ikaw ang motibo mo, ay lilipat ako kasi, mas mataas sweldo doon eh. Tungkol lang ba sa pera? Pero hindi ko sinabing masama yun pero wag nyong gagawin talagang rason yun. Okay? And I pray, breakthrough natin to pare-pareho because of this understanding of Matthew chapter 4. Amen. Can we give a round of applause to our God? Ngayon magwo-worship tayo, yung kinanta natin kanina. Yung kinakanta natin na yung nawalan tayo ng instrumento. Pero maganda yun, di ba? Lord, what do you want from me? Is it a fragrance? Maganda na wala ang mga instrumento kanina. At least totoo na. Lord, yes, I am the Son of God. Nobody will question that I am the child of God. My identity, hindi yun. Pag may nagtanong, nag-question ng identity ko, X na sa akin yun. Hindi na mababago, I am the child of God. Amen? Sino dito, hindi na mababago, you know you are the child of God. Huwag kayong malilito, you are the child of God. Amen. Mga bata, ang buhay nyo ay aayos at gaganda at makakarating kayo sa dapat nyong puntahan at magiging pagpapala kayo sa mga tao sa hinaharap because you are loved and you are the children of God. Amen. You don't need to fall into the trap. You don't need to fall on the test and the temptation. Yes, gutom ako, pero masigla ako. Gutom lang ang panlupa akong katawan, objective, kasi walang laman, pero doon na ayos ang buo kong katawan. Doon ako na-repair, doon ako regenerate, doon ako nagiging strong talaga at healthy. Nakita mo man akong umupo dahil walang laman ang tiyang ko at sikmura, pero yung buong kaluluwa ko, espiritu at katotohanan ay nasa Panginoon. And now, not just the joy of the Lord is my strength, but I am strong in the Lord because of His power and might. Amen. Kaya hindi tayo nalilito. Amen. Nobody will say, throw yourself. Sabi mo sa katabi mo, may pamilya ka. May nagmamahal sa'yo. Never throw yourself down. You are valuable. Never think that your family is nothing. Your family has a promise. Your family can conquer. Amen.
Your family is a gift that comes from God. Amen. Kaya sa dulo, yung I will give you, Lord, mawala na lahat. Ako nga dapat ang nagbigay sa iyo eh. Lord, masyado ka ng maraming binigay sa akin, pero ano naman ang pwede kong mabigay sa iyo? Is it a fragrance? Is it my life? Is it a song? Is it my time? Is it my possession? Lord, sabihin mo, but I know I cannot repay you for anything. But at least we can sing this song sincerely. Amen. Amen. Because this is worship and praise to our God. Let's settle ourselves and allow God to impart to you and minister to you right now. Even on your strength, even in your weaknesses, even in situation and issues of your life, surrender everything to God. Ganun kabuti ang Panginoon, hindi niya ma-expect na maganda ibibigay natin sa Kanya. Pero sinisiguro ko, that total exchange by the power of the blood of Jesus, anything na ibigay natin, ibibigay, lahat ng binigay ni Lord, ibabalik niya sa atin na mas maganda, higit kaysa dati. Amen. Ibigay mo ang buhay mo na pangit, o kahit buhay mo na maganda, ibibigay pa rin sa iyo ni Lord na mas maganda at ibibigay niya sa iyo ng buong buo, more than you can ask, imagine, or think. Amen. Even your family, dedicate yourself together with your family. Let's establish our covenant with God. Be a representation of your family and your generation, that we will not fall in this trap. Because after Jesus experienced victory, sinabi niya, is away from me. And then the angel come. And the good people around him and attend him. And now I know God will provide you people that will take good care of you. Amen. I know we will help each other and love each other together. Amen. Real one, not the REEL, but the REAL, the genuine and the ultimate.